Nakita ng daga sa bahay ko na burong gulay na naman ang kinakain ko ngayon. Agad siyang nagalit, bigla siyang kumuha ng isang bar ng ginto mula sa lungga niya. Para daw ayusin ko ang buhay ko. Natulala ako ng tuluyan. Ang bigat ng bar ng ginto sa mga kamay ko. Malamig sa palad. Ang tinimbang-timbang ko, aabot siguro sa 2 kilo ang bigat. Pero ang mas nakakagulat pa, natakot yata yung daga na sa payat kong katawan, baka hindi ko maprotektahan ng bigla ang yaman na to. Binigyan pa niya ako ng matagal nang nawawalang libro ng Baji Kwan. Kinakalmat niya ng maliliit niyang kuko ang pabalat ng libro. Halatang halata sa mga mata niya na minamadali niya ako. Ako si Xiaoyan, isang ulilang lubos. Mula nang magkaisip ako, dito na ako nakatira sa nirerentahang kwarto sa labas ng syudad na 300 piso lang ang upa kada buwan. Sobrang sikip at liit ng kwarto. Malalaking bahagi ng pintura sa pader ay natutuklap na. Kitang-kita na ang mga tagpi-tagping pulang ladrilyo sa ilalim. Puno ng agyo ang mga sulok, at ang sahig na laging basa ay may amoy amag buong taon. Walang matinong gamit sa loob ng kwarto. Isang papag na lumalangit-ngit, isang lumang aparador na bakbak na ang pintura, at isang napulot na folding table. Yan na ang lahat ng ari-arian ko. Sa isang sulok, nakatambak ang ilang damit na kupas na sa kalaalaba. At himulmol na ang mga kwelyo. Yan ang iilan kong disenteng damit na maisusuot sa labas. Ang tawag ng naniningil tuwing ika-15 ng buwan ay parang isang sumpa. Sakto sa oras, sisabog yun sa ringtone ng cellphone ko. Xiaoyan, kailangan mo nang bayaran ng mga gastusin sa ospital ng mga magulang mo. 3 taon mo na yang pinapatagal. Kapag hindi ka pa nagbayad, ay dadaan na namin to sa legal na proseso. Malamig at masakit magsalita ang boses sa kabilang linya. Bawat beses, para itong isang mapurol na kutsilyo. Napaulit-ulit na humihiwa sa durog ko ng puso. Noon, para lang mapagamot ang mga magulang ko. Nang utang sila ng mahigit 300,000 piso na may mataas na interes. Pero sa huli, hindi rin naligtas ang buhay nila. Ang naiwan lang ay ang mabigat na utang na ito, na parang sumasakal sa akin at hindi ako makahinga. Nagtatrabaho ako bilang sorter sa Tangda Surir Company sa timog ng syudad. Araw-araw, abala ako mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 8 ng gabi. Ilang oras ng matinding pagtatrabaho, pero ang buwan ng sahod ko ay 4,500 lang. Kapag binawas ang upa sa bahay, kuryente, tubig, at ang kakarampot na pangkain. Ang natitirang pera ay pambayad lang lahat sa interes ng utang. Halos hindi man lang nababawasan ang principal. 3 taon na akong nabubuhay ng ganito. Hindi ko na makita ang katapusan. At hindi ko na rin magawang isipin ang kinabukasan. Ang tanging bagay na nagpapagaan ng bahagya sa aking pagod na pag-iisip ay ang dagang laging lumalabas sa butas ng pader sa tamang oras araw-araw. At nakaupo sa gilid ng mesa para kainin ang mga tira-tira. Butot balat na siya sa sobrang payat. Bakat na bakat ang kanyang gulugod. Para bang isang ihip lang ng hangin ay matutamba na siya. Ang kulay abo niyang balahibo ay wala ng kintab. Puno ng alikabok at dumi. Tanging ang pares ng maliliit at nagniningning niyang itim na mata ang partikular na buhay. Para itong 2 itim na ubas. Nagpapakita ng talino na tila ba nakikipag-usap sa tao. Pag-uwi ko galing trabaho, palagi kong kinukuha ang natirang kanin at gulay sa baunan ko. At maingat na inilalagay sa gilid ng mesa. Iyon na lang kasi ang tanging pagkain na kaya kong itabi. Hindi siya kailanman naging mata ko. Kukuha lang siya ng isang maliit na piraso ng pagkain. At mabilis na babalik sa kanyang lungga. Ang bilis ng kilos niya, parang isang anino. Sa paglipas ng panahon, ang tahimik na samahang ito, ang naging tanging aliw sa madilim kong buhay. Minsan, nakatitig lang ako sa lungga niya, at bumubulong ng ilang salita mula sa puso ko. Nagrereklamo tungkol sa hirap ng trabaho. Nagrereklamo tungkol sa mga makukulit na maniningil. Tahimik lang siyang nakaupo sa bunganga ng lungga niya. Bahagyang nakatagilid ang munti niyang ulo. Nakatitig sa akin ang mga itim niyang mata, hindi kumukurap. Na para bang naiintindihan niya talaga ako. Kagabi, hating gabi, hindi ako makatulog sa gutom. Bumangon ako at kinapa ang lalagyan ng bigas. Wala na palang laman. Kahit isang butil ng bigas, wala na akong makita. Napabuntong hininga na lang ako ng malalim habang nakatingin sa lungga niya. Dahan-daang hinaplos ng aking mga daliri ang malamig na pader ng lalagyan. Kaibigang daga, pasensya na, mukhang wala na akong maibabahagi sa iyo mula ngayon. Aalis na ako, hindi ko na talaga kayang tumira sa lugar na ito. Maghanap ka na rin ng ibang lugar para mabuhay. Humanap ka ng magandang lugar kung saan makakakain ka ng sapat. Pagkasabi ko noon, napayuko na lang ako at sumandal sa ulunan ng kama. Para bang may malaking batong nakadagan sa dibdib ko. Hindi ako makahinga, sa tuwing naiisip ko ang masasamang tingin at banta ng mga naniningil sa akin. Wala akong magawa, isang mahinang kalansing ang narinig mula sa butas ng daga.
Sinira nito ang katahimikan ng gabi. Biglang kumabog ang dibdib ko. Kinapakapa ko ang lampara sa ulunan ng kama na 5 taon ko nang ginagamit. Ang lumang desk lamp na puro electrical tape na ang mga wire. Pinindot ko ang switch. Yung payat na daga, hawak-hawak nito ang isang kumikinang na gintong bagay. Walang tigil na sinusundot ng maliit nitong ulo ang laylayan ng pantalon ko. Paminsan-minsan, itinuturo pa ng maliliit nitong kuko ang bagay na iyon. Paulit-ulit nitong itinuturo ang bagay na iyon, na para bang may ipinapakita sa akin. Ang bagay na iyon ay kasinlaki ng palad, at kasanlapad ng hinlalaki. Ang ibabaw nito ay may banayad at maningning na kulay ginto. Kakaiba ang kislap nito sa ilalim ng madilim na ilaw. Sa mga gilid nito ay may nakaukit na maliliit at detalyadong disenyo. Sinauna ngunit pino ang pagkakagawa. Tiyak na hindi ito kayang gawin ng modernong teknolohiya. Kinuskus ko ang aking mga mata. Inakala kong isa lang itong guni-guni dahil sa gutom. At sinampal ko ng malakas ang sarili ko ng 2 beses. Ramdaman ko ang malinaw na sakit sa aking pisngi, na nagpapaalala sa aking hindi ito panaginip. Nanginginig kong iniunat ang dulo ng aking daliri at nang mahawakan ko ang bagay na iyon. Isang malamig at mabigat na pakiramdam. Ang agad na gumapang mula sa dulo ng aking daliri. Taglay nito ang kakaibang pakiramdam ng metal. Agad ko itong maingat na binuhat. Ang bigat nito ay nagdulot ng bahagyang pangingimay sa aking braso. Hindi ako pwedeng magkamali sa bigat na ito. Bigat ito ng ginto. Ginamit ko ang liwanag ng buwan mula sa bintana para paulit-ulit itong suriin. Ang pagkakayari ng gintong ito ay pino at siksik. Ang kintab ng ibabaw nito ay banayad at malambot sa paningin. Siguradong hindi ito pekeng pininturahan lang ng ginto. Halos lumabas ang puso ko sa dibdib sa sobrang kaba. Dali-dali kong kinuha ang cellphone ko at binuksan ang calculator. Nanginginig ang mga daliri ko sa sobrang excitement. Kung ibabatay sa market price na 1,000 piso bawat gramo ng ginto, ang 2 kilo ay katumbas ng 2,000 gramo. Katumbas ng 2 milyon. Ang numerong iyon ay parang kulog na sumabog sa isipan ko. Muntik ko nang mabitawan ang mga gold bar. Sa loob ng masikip kong inuupahang kwarto. Ang hindi ko mapigil ang sigaw ng tuwa ay tumatama sa mga pader. At umaalingaw pabalik, na nagparamdam na mas lalo itong malakas. Pagkatapos kong bayaran ang 380,000 utang ko, may matitira pang 1,620,000. Ito ay isang bagay na kahit sa panaginip ay hindi ko pa nanggahasang asamin. Hinalugog ko ang lahat ng gamit ko. Natagpuan ko ang nag-iisang natitirang tuyo at matigas na tinapay sa bahay. Iyon sana ang nakalaan kong almusal para sa araw na ito. Maingat kong dinurog ang tinapay. At pantay na ikinalat sa gilid ng mesa. Naglagay din ako ng isang basong maligamgam na tubig sa tabi nito. Pagkatapos ay lumuhad ako sa gilid at taimtim na tinitigan ang butas ng daga. Hindi nagtagal, lumabas ang daga mula sa lungga nito. Una, maingat siyang tumingin sa paligid. Bago siya yumuko at dahan-dahang kinain ang mga durog na tinapay. Pagkatapos kumain, inilabas pa niya ang maliit niyang dila para dilaan ang paligid ng bibig. At pinunasan ang bibig gamit ang maliliit niyang paa. Napaka-cute niyang tingnan. Pagkatapos niyang kumain, tumingala siya at tiningnan ako. Pagkatapos ay itinuro niya ang butas ng daga sa gilid ng pader. Ang maliliit niyang mata ay puno ng pag-asa. Agad kong naintindihan ang ibig niyang sabihin. Mabilis akong sumagot, "Sige, Kuya Daga. Salamat sa iyong regalo. Bukas na bukas, igagawa kita ng bagong pugad na gawa sa malambot na bulak. Para mas komportable ka." Para bang naintindihan niya ang sinabi ko. Tumango siya na parang tao. Pagkatapos ay tumalikod siya at pumasok pabalik sa lungga. At hindi na muling gumalaw. Yakap-yakap ko ang mga gold bar habang nakaupo sa kama. Hindi ako nakatulog buong gabi. Nang kumalma na ako, sinimulan kong pag-isipan kung paano gagawing pera ang mga gold bar, bangko at mga tindahan ng ginto. Lahat sila ay nangangailangan ng patunay ng legal na pinagmulan. Ang mga gold bar ko ay hindi malinaw kung saan galing, kaya imposibleng may benta sa mga legal na paraan. Matapos kong pag-isipan ng mabuti, tanging sanglaan lang, ang hindi nagtatanong ng pinanggalingan, ang tanging pagpipilian ko. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, napakadilim pa rin sa labas ng bintana. Ilang bituin lang ang nakasabit sa kalangitan. Mahigpit kong binalot ang mga gold bar sa isang makapal na jacket. Pagkatapos ay itinali ko ito sa aking baywang. Nagpatong ako ng maluwag na damit pantrabaho sa labas. Sinubukan kong magmukhang normal para hindi ako mapansin. Sumakay ako sa luma kong e-bike na puro tape ang manibela. Puno ng gasgas ang katawan. At hindi na gaanong kumakapit ang preno. Nagmamadali akong pumunta sa Jubaozuan sa sentro ng lungsod. Napakatahimik ng mga kalsada sa umaga. Tanging ang kaluskos lang ng wales ng mga tagalinis ng kalsada ang maririnig. Ramdam sa hangin ang sariwang amoy ng hamog. Basang-basa ng malamig na pawis ang mga palad ko.
Kinakabahan ako pero sabik din. Kinakabahan dahil baka hindi ko mapapalitan ng pera ang mga gold bar. O baka mahuli ako at mapahamak. Sabik naman ako dahil kapag naibenta ko na ito, tuluyan na akong makakaalis sa kahirapan. At makapagsimula ng bagong buhay. Mukhang antigo at makaluma ang harapan ng Jubaozuan. Ang matingkad na pulang pinto nito ay may kasamang kupas at lumang karatula. Ramdam mo ang bigat ng kasaysayan. May dalawang malaking pulang lampara na nakasabit sa may pintuan, na marahang umuugoy sa simoy ng hangin sa umaga. Huminga ako ng malalim, at itinulak ang pinto para pumasok. Sa loob ng tindahan, nakadisplay ang iba't ibang mga antigo. Sari-saring mga painting, jade at porselana ang nakadisplay. Mayroong bahagyang amoy ng sandalwood sa hangin. Pagpasok ko, isang katulong na nakasuot ng kulay asul-berdeng mahabang damit, at may crew cut ang agad na sumalubong sa akin. Ningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Oy, ang aga mo naman, tol. Kabubukas lang namin dito sa Jubaozuan. Ano pong mahalagang bagay ang dala ninyo, sir? Ang damit kong pantrabaho ay kupas na sa kalalaba. May putik pa sa aking sapatos. Hindi talaga ako bagay sa eleganteng ayos ng tindahan. May bahid ng pagmamaliit sa tingin ng tindero. Pero magalang pa rin siyang nagtanong, sir. May bibilhin po ba kayo o may ibebenta? Magsasangla ako ng isang mahalagang bagay. Sinikap kong panatilihing kalmado ang aking boses. Tigilan sandali ang tindero. Halatang hindi niya inaasahan, sa ganitong ayos ko, na may mahalaga akong bagay na isasangla. Pero tumango pa rin siya at sinabing, sumunod po kayo sa akin. Pagkasabi niyon, dinala niya ako sa opisina sa ikalawang palapag. Mas marangya ang dekorasyon sa ikalawang palapag kaysa sa una. Nakalatag ang isang madilim na pulang alpombra. Walang ingay kapag inapakan. Sa loob ng silid, may isang set ng eleganteng muebles na gawa sa mahogany. Napakakintab sa pagkakapakinis. Isang lalaking nasa katanghalian ng edad na nakasuot ng itim na suit. At malinis na malinis ang pagkakaayos ng buhok. Ang nakaupo sa likod ng mesa at nagbabasa ng mga dokumento. Siya ang manager, si Li Wei. Nagangat ng tingin si Li Wei at tinitigan ako. Nang makita niya ang suot ko, hindi niya itinago ang pagmamaliit sa kanyang mga mata. Sa walang emosyong boses, nagtanong siya, anong isasangla mo? Kinalag ko ang tali sa aking baywang. At maingat na inilabas ang gintong bara at ipinatong sa mesa. Ang lumapag ang gintong bara sa mesa. Isang malakas at mababang kalabog ang umalingaw-ngaw. Binasag nito ang katahimikan ng opisina. Noong una, hindi ito pinansin ni Li Wei. Ni hindi man lang siya nag-abalang tumayo. Napakunot lang ang noo niya nang marinig ang kalabog na iyon. Dahan-dahan siyang nagsusuot ng puting guwantes. Kinuha ang gintong bara at sinuring mabuti. Sa simula, casual pa ang kanyang ekspresyon. Pero habang lalo niyang sinusuri ito, unti-unting nagbago ang kanyang mukha. Mula sa paunang pagmamaliit, ito'y naging pagkagulat. At di nagtagal ay naging ganap na pagkabigla. Hindi niya mapigil ang manginig ng bahagya ang kanyang mga kamay. Sinaunang gintong bara ito, sabi niya, habang itinuturo ang mga disenyo sa gilid ng gintong bara. Tuwang-tuwa siyang nagpaliwanag, tingnan niyo, ang mga linyang ito ay napakaklasiko at elegante. Napakapino ng pagkakagawa, ito ay isang sinaunang paraan ng paghubog. Ang mga sinaunang gintong bara ay hindi lang may halaga dahil sa pagiging ginto nito. Mayroon din itong dagdag na halaga bilang isang collector's item. Mas mahalaga ito ng di hamak kaysa sa mga modernong gintong bara. Lalo na sa ilalim, ang linyang ito ng mga nakaukit na salita ay maituturing na isang pambihirang yaman. Inamin ni Li Wei, ang ganito kaalagang anti-gang gintong bara ay hindi na niya sakop. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng opisina para tawagin ang mas nakatataas na eksperto sa tindahan. Makalipas ang ilang sandali, may narinig na mga yabag. Isang matandang lalaki na may puti ng buhok ngunit mukhang malakas. At isang batang babae na nakasuot ng corporate attire, na may eleganteng dating ang pumasok. Ang matandang lalaki ay nakasuot ng navy blue na tangsuit. Ang mga dulo ng mangas ay may burda ng pinong mga disenyo. Siya ang senior appraiser ng Jubaozuan, si Fang Ming. Ang pangalan ng batang babae ay Jiang Wan. Siya ang assistant ni Fang Ming. Nakasuot siya ng salamin na may frame. Hawak niya ang isang magnifying glass at isang camera. Mukha siyang propesyonal at seryoso. Unang lumapit si Jiang Wan. Nagsusuot siya ng guwantes, at maingat na kinuha ang gintong bara. Ginamit niya ang magnifying glass para suriing mabuti ang bawat detalye. Kasabay nito, kinuna niya ito ng litrato mula sa iba't ibang anggulo para sa dokumentasyon. Umupo si Fang Ming sa silya sa tapat ko, may hawak na mainit na tsaa. Mahinahon niya akong tinanong, "Ay ho, maaari ko bang malaman ang apelyido mo?" "Ako po si Xiaoyan." Medyo nahihiya kong sagot, hindi ko na malayang napapatong ang mga kamay ko sa aking tuhod. Nagsimula na namang pagpawisan ang aking mga palad sa kaba.
Saan mo naman kaya nakuha itong gintong bara? Humigop ng tsaa si Fang Ming. At kalmado siyang tumingin sa akin. May bahid ng pag-uusisa sa kanyang mga mata. Nakahanda na sa isip ko ang aking sasabihin. Mabilis akong yumuko, para itago ang kaba sa aking mga mata. At nagsalita sa pinaka-natural na tono na kaya ko. Nahanap ko to habang inaayos ko ang mga gamit ng lolo ko. Lagi lang itong nasa ilalim ng bol. Makailan kasi, medyo nagkaproblema kami sa pamilya. Kaya naisipan kong dalhin dito para isangla. Natapos na ni Jiang Wan ang pagsusuri. Lumapit siya kay Fang Ming. At may ibinulong na ilang salita. Pagkatapos makinig ni Fang Ming, nag-isip siya ng ilang sandali. At sinabing, Mr. Xiao, base sa aming pagsusuri, isa nga itong gold bar na gawa ng gobyerno noong Jiajing era ng Ming Dynasty. Napakataas ng kalidad nito. Napakaganda ng pagkakagawa. Mayroon itong napakataas na halaga para sa mga kolektor. Ang alok namin ay 3 milyon. Ano sa tingin mo? Ang 3 milyon mas malaki yun sa inaasahan ko. 1 buong milyon ang sobra. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Umakyat ang dugo. Nag-init ang mukha't ulo ko. Pinigilan ko ang matinding tuwa sa aking kalooban. Nagkunwari akong nag-aalangan ng ilang sandali. Saka mabilis na tumango. Sige, payag ako. Mabilis na natapos ang lahat ng papeles. Nang lumabas sa screen ng cellphone ko, ang bank notification na pumasok na ang 3 milyon. Kumukulo ang dugo sa buong katawan ko. Hindi ko mapigil ang manginig ng bahagya ang mga kamay ko. Inabutan ako ni Fang Ming ng isang business card. Ngumiti siya at sinabing, Mr. Xiao, sa susunod, kung mayroon ka pang mga anti-gang gamit na gustong ibenta, o kung may mga tanong ka tungkol sa appraisal, huwag kang mag-atubiling kontakin kami. Kinuha ko ang business card. At paulit-ulit na nagpasalamat. Pagkatapos, mabilis akong lumabas ng opisina. Halos patakbo akong umalis sa Jubao Zuan. Paglabas ko ng pawn shop, tumama sa katawan ko ang sikat ng araw sa umaga. Mainit at maliwanag. Tinanggal nito ang lahat ng bigat sa aking dibdib. Hindi ko napigil ang sampalan ulit ang sarili ko. Ang linaw ng sakit ang nagpatunay sa akin na hindi ito panaginip. Mayaman na talaga ako. Sumakay ako sa aking e-bike. Nagpaikot-ikot ako sa sentro ng lungsod nang walang patutunguhan sa loob ng kalahating oras. Hinayaan kong hipan ng malamig na hangin ang aking pisngi. Pinapakalma ang nag-uumapaw na kagalakan sa aking puso. Matapos akong pumalma, ang una kong ginawa ay kontakin ang aking pinagkakautangan. Tinawagan ko ang pamilyar, ngunit kinatatakutan kong numero ng telepono. Ang sagutin ang tawag, huminga ako ng malalim, at sinabi ko sa matatag na boses na babayaran ko na ang lahat ng aking utang. Maaari ko nang i-transfer ngayon din. Halatang natigilan sandali ang tao sa kabilang linya. Marahil ay hindi niya inasahan na ako, isang notaryas na hindi nagbabayad ng utang, ay biglang magkukusang magbayad. May pagdududa sa kanyang boses. Seryoso ka ba talaga? Huwag mo akong paglalaroan, ha? Ita-transfer ko na sa iyo ang pera. Bigyan mo ako ng katibayan ng buong bayad. Pagkatanggap mo. Agad akong nag-transfer ng 380,000 sa pamamagitan ng mobile banking. Agad sa pamamagitan ng mobile ban euro. Hindi nagtagal, nagpadala ng mensahe ang kausap ko. Kinukumpirma niya ang pagtanggap sa bayad. At naging mas magalang na ang kanyang tono. Ginoong Xiao, natanggap na po ang bayad. Ipapadala ko sa inyo sa lalong madaling panahon ang katibayan ng buong bayad. Salamat sa iyong kooperasyon. Nakahinga ako ng maluwag.